Are you ready? Bago tayo pumunta sa mga kritikal na topic o kaya yung malalalim, may tanong ako sa'yo. Since nag-aaral ka ng network engineer, computer engineering. Para sa'yo, ano ang computer network? What is computer network? Pinaka-common niyan na itatanong sa'yo sa interview. Hindi lang basta pag-aaral mo, sa interview itatanong sa'yo 'yan. At most of the time ng mga aplikante, ang sasabihin is computer network is a system that connects multiple computers and devices so they can share data, resources, and services. Ganun din ba sagot mo? Galing ah. Galing mo magkabisa. Naiintindihan mo ba yan? Alam teteng, kahit sino pwedeng kabisaduhin yan eh. Talaga hindi? Kumpiyansa kang alam mo? Sige, subukan natin. Imagine mo 'to, interview tayo, tapos ako interviewer mo. Sasabihin ko sa'yo, "Sige nga applicant number one, try natin na ituro mo sa'kin o explain mo sa'kin ano ang computer network." At ako bilang ako, wala akong alam o idea sa technology. Bibigyan kita ng 20 seconds. Okey? Game? Game na, huwag kang patanga-tanga diyan, mag-participate ka para matuto ka rin. Okey, game. What is computer network? Ituro mo sa'kin sa totaling walang alam sa IT industry or computer things. 20 seconds starts now. Magsalita ka. Ano, nahutal ka na? Palabang ka 'no? Sinasabi ko sa'yo, at ako din guilty din ako nung mga unang panahon, tinatandaan ko lang din. For the sake of interview masagot ko lang. Pero sa totoo lang, ano nga ba yung computer network, okey? Pag-aanin natin, ire-relate ko sa pinakaalam kong common na maintindihan ng mga tao para kahit papaano maging kargado ka naman dito, okey? O ganito na lang, isipin mo na lang, muna may mga bahay diyan, yan sa kaliwa, yan, ta's ayan maraming bahay, dagdag pa akong bahay. Ngayon, yang mga bahay na yan, hindi yan nakakapunta sa bawat bahay nila. Paano kung pupunta yung isang bahay papunta sa isang bahay? Magte-teleport? Ano ka si Goku? Hindi pupuwede yun, 'di ba? Boss, puwede namang hindi pumunta. Talaga? Walang gano'n, kailangan ng tao ng kapwa nila tao. Walang tao na nakatira lang dun sa loob ng isang bahay ta's hindi lumalabas. 'Pag gano'n yung kulungan yun, sinintensyahan ka, may krimen kang ginawa. Bakit kailangan lumabas ng tao ng mga bahay nila? Same thing sa computer network. To get resources, puwedeng bibili ng pagkain, laundry, magtatrabaho, o kung ano-ano pa, okey? So, napaka-essential na dapat yung isang bahay makapunta sa isang bahay. Sa ganitong senaryo, ihahalin tulad natin siya sa mga computers, yan may mga computers din ako sa kanan. Ang point, alam natin na kailangan yung isang bahay makapunta sa isang bahay. At yung isang computer dapat kailangan makapunta sa isang computer kasi magpapalitan sila ng resources, eh. Paano natin gagawin yun? Sa mga tao ang ginagawa nila, gumagawa sila ng kalsada. Kita mo yung kalsada na yan, 'di ba? Dagdagan pa natin. Kung may kalsada, makakapagpunta na yung isang bahay sa lahat ng bahay niya na puwede niyang puntahan tapos makahingi siya ng mga resources, pagkain, etcetera. Same thing sa computer network, gano'n din siya. Yang mga computer network yan, kailangan ng parang kalsada para makapag-communicate sila at makapagpalitan sila ng mga services. Malabo? Sa madaling salita, isipin mo na lang na parang kalsada ang computer network. Ito yung parang nagdudugtong na daan para mas mapadali yung communication ng bawat isa. File sharing, device sharing, at internet access kahit saan, kahit kaninong computer. At ang pinakamalaki na computer network na alam natin ngayon is yung internet. Kaya kaya mong makapag-communicate dun sa kamag-anak mo sa abroad o
pen pal mo, nililigawan mo man kung saan man kahit hindi kayo magkasing lugar. Kasi nga dahil may computer network, yung internet na word, yung net dun network yun, interconnected networks ang tawag dun. See, imaginin mo yung bahay o yung computer mo na walang internet, 'di ba parang pakiramdam mo parang ang dami mong limitation, dami mong hindi magagawa? Kasi gano'n 'yun. Mapapadali ng computer network ang pagse-share ng mga resources kasi para silang pinagdugtong-dugtong na daan. Gets mo? Oh, bigyan kita rin senaryo. Kasi parang 'di mo naiintindihan na mahalaga siya, eh, okey. Real life examples. 'Yan, kunwari nasa trabaho ka na yung boss mo. Sabi ng boss mo, "Hoy ikaw, 'di ba nag-report ka kahapon sa meeting room? Meron kang report na pinakita dun sa slideshow, eh, na connect mo sa projector. Gusto ko yun makita, akin na yun, bigyan mo ako ng copy nun." Eh, ikaw, nasa laptop mo yun. Gets mo, kunwari walang network, hinihingi sa'yo ng boss mo, anong gagawin mo? Magpapa-print ka ng papel? Ipe-print mo lahat talaga yun, PowerPoint? Ano ka, grade 3, ano high school? Anong gagawin mo? Tataranta ka na, eh, matalino ka ngang tao, makaisip ka ng paraan, eh. Gumamit ka ng USB, tutusok mo sa flash drive, yung flash drive dun sa laptop mo, ka-copy mo yung files ta's se-send mo sa boss mo. Talino ano? Kaya lang may problema, yung boss mo nasa London pala. Paano mo ibibigay yun? Imagine mo kung gaano ka-hassle yun, 'di ba? Unlike merong computer network. Uupo ka lang, ki-create ka ng email, ta's send ka na, basta connected ka sa internet. See, ang dali. Oh, isa pa, eto common 'to sa office, ang daming mga computer, pero kahit saan ka umupo diyan, ila-login mo lang yung account mo ta's mapu-pull out mo na lahat ng tools mo o yung mga kailangan mo. Puwede kang mag-login kahit saan diyan, tama? Kasi 'pag isa-isa lang 'yan, walang computer network 'yan, 'pag nasira yung isang computer mo dun, lahat ng files mo dun sira, walang backup yun, gets mo? Yung mga computer na nasa production may server 'yan, may storage server 'yan, kung ano-ano pang server na dun sila kumo-connect 'pag nagla-login ka, ang hinihingi lang nila sign in mo. Naiintindihan mo ba yun? Oo, nage-gets ko na may mga tao na mga boss mo na dun siya nakaupo lang, "Eh, boss sabi mo kahit saan puwede umupo." Oo, puwede kahit saan diyan mapu-pull out mo yung access mo basta may computer network. Eh, ba't yung boss ko dun lang siya lagi umupo? Trip niya yun, eh. Baka malapit dun sa aircon o malapit sa CR o gusto niya natatago siya, ayaw niya ipakita yung ginagawa niya kasi nga boss siya, may marami siyang meeting. Pero kahit saan siya umupo diyan, ayos lang. Dahil nga may computer network. See, ang dali at kung ano-ano pa, ang daming application niyan kung i-explain ko sa'yo lahat 'yan, pucha ang hirap niyan. Pero nage-gets mo? Imaginin mo yung mundo na walang internet. Ang hirap 'di ba? Parang limitado yung galaw mo. Kasi yun nga yung point ng computer network, padaliin para siyang pinagdugtong-dugtong na daan. Okey? Ngayon naintindihan mo na kung ano yung sense, halaga ng computer network, paano pinapagaan yung buhay. Ngayon ang tanong, paano mo malalaman na computer network 'to? Gets mo? Paano malalaman na computer network 'to? Paano mo maiintindihan na, yung computer na 'to magka-network 'yan or may networks 'yan. Paano mo malalaman? May dalawang aspect, bigyan kita ng hints, ha. Una, connection plus communication equals network. Tandaan mo 'yan, 1+1 'yan dito sa computer networking. Sa network engineering kung gusto mong mag-network engineer. Basta may connection at may communication, ibig sabihin may computer network ka na. Hindi po puwedeng isa lang, Kunwari may connection ka, communication wala, ay hindi puwede yun. Walang computer network, walang mangyayari. Dapat parehas meron, okey? O pag-usapan naman natin, una, connection. Boss, ano yung mga connection? Ang pinaka-common diyan yung tanso, yung UTP cable, untwisted pair cables, et cetera, et cetera. Wag mo na tandaan yun, UTP na lang tandaan mo, okey? May mga iba't ibang kulay 'yan, okey? Pero sa totoo lang, ang tawag lang naman talaga diyan kable, kable may tanso, okey? Iyan isa sa mga koneksyon. Boss may mga 5E, Cat5e, Cat6.
Yung mga yun, ano lang yun, mga upgraded na tanso. Pero ang point, kable pa rin siya, okey? Yan yung isa sa uri ng connection. Pangalawa, air, signal o Wi-Fi. Kasi hindi lahat ng bagay puwede mong konektahan ng kable. May mga bagay based sa location, hindi uubra yung kable, eh. Kailangan signal, dun pumapasok yung Wi-Fi. Air signal siya. Boss, may narinig ako Wi-Fi 6, mga ganyan-ganyan, pang-gaming, ang daming Wi-Fi X ba yan? In-upgrade na antena lang yun, in-upgrade na air signal lang yun. Pero ang point, air signal lang yun, okey? Tandaan mo, may dalawa na tayong na-discuss na connection. Una, kable, tanso. Pangalawa, air by signals, yun yung Wi-Fi. Tapos yung lastly is fiber or glass, yun yung uso ngayon. Gets mo? Yang tatlo na lang yan. So 'pag titingin ka ng computer network, iisipin mo, may network ba 'tong computer na 'to? Isipin mo muna may connection ba siya? Imaginin mo yan, yang tatlo na yan, i-check mo, may kable ba? Wala. Baka naka-Wi-Fi. Hindi rin. Naka-fiber pala. Gets mo? 'Pag wala yan, isa yan, yang tatlo na yan is wala kahit isa diyan, ibig sabihin hindi yung magka-network. Imposibleng magka-network yun, kailangan ng computer mo ng connection. Gets? Yan yung kailangan mong malaman. Boss, pagdating naman sa communication, ano naman yun? The word itself, communication, ibig sabihin kailangan mag-communicate. Tama? Parang tayong mga tao. Kunwari ako Pilipino ako. Paano tayo nag-uusap? 'Di ba through language, mga lengguwahe. Tayo makapag-usap tayo kasi Pilipino sa Pilipino, magkakaintindihan tayo. Paano yung mga German? Na-gets mo ba 'yun? German, meron din silang lengguwahe, German din sila, tama? Kaya sila nagkakaintindihan. Paano naman yung mga Pranses, yung mga taga-France, Pranses naman yung lengguwahe nila. Chinese, 'di ba, mga taga-China, Chinese naman lengguwahe nila. Japan, mga Japanese naman lengguwahe nila. Gets mo, may kanya-kanya tayong lengguwahe para makipag-communicate. Ang tanong ganito, since iba-iba yung tao, iba-iba tayo ng mga lengguwaheng ginagamit, boss, paano tayo magko-communicate? 'Di ba meron tayong universal language, yung English, na kahit saan ka pumunta ng bansa, yun yung gagamitin mo para magkaintindihan kayo, gets mo? Isipin mo, parehas lang din yon sa computer networks, okey? Yung mga computer is may iba't ibang brand, 'di ba? Alam mo HP, Asus, Cisco, marami yan, iba-iba yan. May kare-kanya silang lengguwahe. Pero meron silang universal language din para kaya nilang makipag-communicate sa ibang brand, okey? At yung mga yun, laman yun ng mga protocols. Pero ang point ko lang, ang maintindihan mo lang muna, ang ginagamit ng mga computer na communication is TCP/IP. Yun yung universal language nila para magkaintindihan sila, gets mo? Basta ako saan makikita yung TCP/IP? Usually nasa loob na yan ng isang software, eh. Gagawa ako ng video diyan about sa mga protocols, pero sa ngayon since bago ka pa lang, intindihin mo muna yung TCP/IP, universal language ng mga computer para kahit anong brand magkaka-communicate, gets mo? Okey, boss notes, computer network. Tandaan, connection plus communication equals computer network. Sa connection, UTP cables. Puwede 'yan, o kaya Wi-Fi, o kaya fiber. Alin man diyan sa tatlo basta meron ka niyan, okey ka na sa connection. Sa communication, kailangan nagkakaintindihan sila, TCP/IP. 'Pag meron ka na nun, tadan! May computer network ka na, boss. Okey, alam ko medyo mabilis, i-replay mo na lang, ha? Para at least kahit papaano nadagdagan yung alam mo regarding sa computer network. Dito na muna tayo.